Hello Captain fans! Finally, si Sir Alden ay nasa Amerika na kasama ang kanyang pamilya, mga kasembreros at saka mas blooming daw ngayon at saka mas gumanda si Ma'am Catherine dahil kay Sir Alden. Nakaka-touch, no? Sobrang touching ang vlog na ito, mga kasembreros. Yan at marami pang items kung kaya sit back, relax and enjoy, mga kasembreros. Mga Cathinatics. Unahin ko ito, ibang level, no? Itong si Catherine, mga kasembreros, kasi na-post kagabi ng isang admin yung compilation ng kanyang mga income, no, sa kanyang pelikula from 2010s up to Hello Love Again, mga kasembreros. Pinakauna na nga dito, of course, yung Hello Love Again na walang papantay, no, 1.6 billion. So actually 1 hindi dapat siya 1.06 eh. Dapat 1.6 billion. Kasi kapag may 06, parang ano siya, dapat ano siya, 1,600,000. So ganun siya, mga kasembreros, no? Yan yung kanyang pinaka-recent. Tapos yung iba dito ay of course yung Hello Love Goodbye, 881 million na 5 taon siyang naging highest grossing Filipino film of all time. Tapos nakuha o naagaw ng Dongyan last 2023, mga kasembreros, no, nung sa pelikula nila na Rewind. And then nabawi naman agad ng CAFDEN 2024 yung Corona ng highest grossing Filipino film of all time, ang Hello Love Again, mga kasembreros. So grabe, parang pinahiram lang ng CAFDEN kaya sa Dongyan, mga kasembreros, ng isang taon yung record na the highest grossing Filipino film of all time, no? May pinakamataas na income sa lahat ng pelikula ng mga Pilipino sa showbiz, mga kasembreros. So walang iba kundi ang CAFDEN lamang, no? And then yung iba dito, hindi ko gaanong familiar yung kanilang mga titles, mga kasembreros. Pero i-mention ko lang, meron palang so The House of Us, meron palang mga titles, sorry. Yung A Very Good Girl niya is 118 million, that's 2023. Tapos yung The House of Us, 845 million. Oh, malaki rin pala, no? Yung The House of Us, Kathniel Days pa ito. Tapos Barcelona, A Love Untold, 321 million. Tapos yung She's Dating with a Gangster, 286 million. Tapos yung hindi ko alam yung isa dito, hindi ko mabasa yung title, 104 million. Tapos yung Falling in Love, 320 million. Tapos yung Crazy for You, 320 million din po. Tapos yung Pagpag, na pinakauna yata na pelikula ng Kathniel, no, na horror movie, ay 189 million, mga kasembreros. So yun po, no, grabe. Wala pa rin tatalo sa CAFDEN sa CAFDEN na tambalan, mga kasembreros. Tapos yung sinasabi kong touching, may post dito yung isang admin kagabi kanina about sa picture, no, ni Daddy Bay at saka ni Riza nung maliit pa siya, na parang pinagbiyak na bunga yung post, mga kasembreros, or caption sa post nito. Parang pinagbiyak nga talaga sila ng bunga, no, kasi singkit. At saka ang cute ni, of course, no, ang cute ni Riza nung maliit pa siya, mga kasembreros. Dito ay buhat-buhat ni Daddy Bay, mga kasembreros, no, ni Richard Fulkerson Sr., si Riza or si Riza, mga kasembreros. Parang parang dito, nadadala ako sa Riza pa rin, no, kahit na Riza yung pag-pronounce ni Alden, mga kasembreros, sa pangalan ni Riza, mga kasembreros. Kasi yung alam kong Riza Sinon, Riza May Dizon, mga kasembreros, ng Itbulaga nga, mga kasembreros. So yun po, no, sobrang touching, no, kapag makita mo yung mga memories, kasi dati talagang picture album, yung printed lang na mga pictures or larawan, no, nung hindi pa dumadating ang cellphone, mga kasembreros, at hindi na-develop yung mga latest brands ng cellphone. So wala pang talagang memories. Kahit ako, yung picture ng tatay ko, wala akong picture, mga kasembreros, kasi pinadala lahat yung larawan ng tatay ko nung namatay siya. So hindi ko alam kung itsura ng tatay ko, mga kasembreros, no. Na-share ko lang talaga kasi si Daddy Bay dito, no, at saka si Riza yung dito yung pinost, mga kasembreros. Tapos ito, so yun na nga, marami ang nagsasabi
na mas blooming at saka mas gumaganda si Kath mga kasembreros, si attorney, dahil nga sa alaga ni Tisoy mga kasembreros. So hindi naman, of course, no, kailangan alagaan ng sarili, yung pamilya, no, family ni Ma'am Catherine, and yun, no, talagang sabi nga niya sa kanyang mga interviews ay yung fulfillment ngayong 2025. Maganda na naman si Ma'am Catherine, mas lalo pang pinapaganda kapag parating masaya ang puso. So dito natin nakikita na kapag happy, pag peaceful, pag private ang life mga kasembreros, especially yung sa kanila ni Sir Alden ay talagang nagbo-bloom, no? Parang isang bulaklak na rosas mga kasembreros na namumulaklak pa na tumitingkad, no? At saka mas lalong nagbo-bloom mga kasembreros si attorney. So sabi nila alagang Alden, no? Alagang CEO at saka alagang Tisoy mga kasembreros, alagang director Alden Richards mga kasembreros ang pagiging blooming ni Ma'am Catherine. So lahat-lahat na yun, no? Hindi lang si Alden, yung family ni Ma'am Kath, no, na very strong ang family support system niya. Tapos of course nagpapa-facial, no, sa IV clinic, at saka yung siya mismo nag-aalaga sa sarili niya mga kasos. And of course ay regalo ng Panginoon ng magandang mukha at maamong mukha mga kasembreros. So yun po. And then ito, Arnaidas Vlogs, malakurian na ang beauty ni Kath, no? So yun siya mga kasos, which is definitely true. Malakurian, tapos may parang bitterness dito sa kanya, sa Dankay mga kasos, kasi nilagyan ni Arnaida na di kayo na yung picture ni na Daniel at saka ni Carla Estrada sa gitna mga kasembreros. Ang suot dito ni Kath ay green or dark green mga kasembreros, no? Ang berde na paboritong suot niya or paboritong kulay niya attorney mga kasembreros. So yun po. And then ito, sige, finally nasa Amerika na sina Alden mga kasembreros at ang kanyang family. So si Alden nag-post sa kanyang Instagram account na kumakain sila ni Angel, no, ng ice cream, parang ice cream. Tapos hindi ko alam yung kay Angel, para siyang shawarma, no, pero naka-cone eh. Tapos dito ay naka-glasses si Tisoy. Tapos hawak-hawak niya yung kanyang cap, nakasabit yung kanyang cap. Tapos yung kanyang bag, parang sling bag yata ito, ay sa kanya. Tapos naka-black si Tisoy mga kasos. Abangan ko yung mga post niya kasi baka naka-black na naman. Naka-block na naman yan si attorney. Pansinin nyo, no? Talagang mag-iimbestiga tayo mga kasembreros. Tapos, yun, parang taglagas, no? Fall doon sa Amerika ngayon, kung kaya walang dahon itong kahoy na nasa likod nila mga kasembreros. So, nasa LA, no? Los Angeles, California, si Soiti at ang Fulkerson family mga kasembreros, no? They're enjoying yung kanilang bakasyon. So, abangan natin yung mga future posts ni CEO mga kasembreros. So, dito enjoy ang magkuya sa kanilang kinakain. So, alam naman natin na mahilig sa sweets ang Kath din mga kasembreros, no? Parehong may sweet tooth mga kasembreros, sina Alden at si attorney. So, hindi nakapagtataka ang una niyang hinanap doon ay yung siguro iniinggit yan ni Alden, no? Dito na kami sa ganyan. Ang ganda dito, ang sarap dito ng foods, ganyan. So, nag-updatean kasi ang dalawang ito, no? Buko ito dati ni Luis Manzano mga kasembreros. So, abangan ko rin yung mga post ni Ma'am Catherine. So, malamang sa malamang magbabakasyon at saka maglalabas at kagala rin ito mga kasembreros. So, tingnan natin yung aking instinct, no? Kasi nung nakaraan no, sabi ko magpaparehong magsuspend time sa families ang dalawa. So, which definitely just happened mga kasembreros, no? Na sila ay nag-spend time sa kanilang mga pamilya mga kasembreros. The most important group of people sa ating buhay, yung ating pamilya. Then ito, 13 hours ago, Philippine Showbiz Moments, Catherine Bernardo or Catherine Chandria Manuel Bernardo is nilang noong March 26, 1996. Is a Filipino actress known for her work in mainstream productions. She has starred in 3 of the highest-grossing Filipino films of all time: The House of Us 2018, Hello Love Goodbye 2019, and Hello Love Again 2024. Her accolades include a Seoul International Drama Awards, an Asian World Film Festival, 2 Famous Awards,
and 14 box office entertainment award. So tapos yung picture dito ni Ma'am Catherine na parang sobrang ganda niya pero parang inedit siya mga kasambreros, no? Tapos parang mga dahon yung background mga kasambreros. Very fierce yung tingin ni Ma'am Catherine dito. Fierce looking yung inyong phenomenal box office cinema queen mga kasambreros. So yon talagang mas lalong gumaganda. Parang na-recall lang ng Philippine showbiz moments kagabi yung mga achievements. So three of the greatest and highest achievements ni Ma'am Catherine when it comes to box office income or gross amounts mga kasambreros. At saka marami pa, alam kong sa 2026 pag nagkaroon ulit sila ng project ng ni Sir Alden, talagang babasag na naman ito ng records. So mag-antay lang tayo mga kasambreros, no? Kasi sila ang CAF din ang isa sa mga solutions isa sa mga solutions mga kasambreros na mas lalago pa ang ekonomiya mas magdadagdag sa mga taxes mga kasambreros kapag gagawa sila ng pelikula na malaki yung income mga kasambreros. And then ito, next item natin, yung CDO ni Sir Alden, bumati rin pala no ng Merry Christmas mga kasambreros. Late lang natin kasi na-share 2 days ago. Merry Christmas! Wishing you holidays as special and bright as the season with CDO Holiday Ham and Danes Queso de Bola on your table. So yun, tapos may mga pictures ng queso de bola, mga kasambreros, no? At saka ham. Medyo na late tayo dito, pero yun po, no? Bumati rin yung brand endorsement ni Sir Alden or yung brand na CDO mga kasambreros ng Happy Holidays. And then ito, next item natin, 7 hours ago, usap-usapan ngayon na may nagbabalik sa buhay ni Catherine Bernardo at sa wakas ay may nagtanggol na rin sa kanya laban sa kanyang ex. Marami ang natuwa at naantig sa suporta ang pinakita, patunay na hindi nag-iisa si Catherine at may mga taong handang ipaglaban siya sa gitna ng issue. So hindi ko gaanong ma-point out kung anong ibig sabihin niya dito, no? Catherine Bernardo, sa wakas, ipinaglaban ninyo, may magbabalik. So walang magbabalik, no, kung Kathniel ang pag-usapan. So pero nagtatanggol, of course, no, nandyan yung kanyang family, nandyan yung kanyang mga kapatid, no, yung magulang, of course. And then and very strong woman naman si Ma'am Catherine mga kasambreros, kung kaya she can sometimes defend herself. And of course yung katatagan niya ay subok na rin sa pagtakbo ng panahon mga kasambreros. Yung experiences at saka mga pinagdaanan niya ay nagpatatag din sa kanya mga kasambreros. Yun po. And then ito, next item natin. Ito, ibinalita rin pala or pinost ni Mars Typical kahapon, 1 day ago, yung pagbisita ni Alden kay Catherine sa Casa Bernardo nga nung Pasko. Hindi mapipigilan ang kilig ng fans matapos kumalat ang balita tungkol sa isang napaka-espesyal na pagdiriwang sa Casa Bernardo. Isang Christmas party ang naganap at hindi lang basta-basta ang selebrasyon ito dahil spotted ang nag-iisang Alden Richards kasama ang pamilya ni Catherine Bernardo. Ano nga ba ang tunay na namamagitan sa dalawa at tila tanggap na si Alden ng pamilya Bernardo? Alam nyo, yung tanggap na tanggap, napaka totoo. Kasi si Sir Alden napaka-welcome. And Mami Min, no, at saka si Papa Ted ay mahal na mahal si Alden mga kasambreros. Kumaga pa, may mga nagkumpara nga dati na nung si Daniel daw, yung naando na bumibisita, parang medyo hindi ganun ka open or parang yung atmosphere ba ay hindi ganun ka welcoming kapag nandun si Daniel Padilla kasama ay sabi ng mga kasambahay or ng mga hardinero ng Bernardo family. Pero nung si Alden daw yung nandun na bumibisita, no, with all the gifts, with all the pasalubongs and so on, alam naman natin yun mga kasambreros. Kasi di ba, na-mention niya, of course, siya mismo ang nagsabi. Kaya Tito Boy Abunda nung time na in-interview siya mga kasambreros na bumibisita siya. Kaya Ma'am Catherine mga kasambreros at sa Bernardo Mansion mga kasambreros kapag nagkakaroon siya ng time. So hindi ito kasinungalingan kasi yun mismo ay galing sa mga bibig ni Sir Alden mga kasambreros nung time na in-interview siya ni Boy Abunda mga kasambreros. So
Mamaya pwede kong i-play ito mga kasembreros para mapakinggan ninyo ng buo or mapakinggan ninyo ng sarili mga kasembreros. So yun po. And pero nung Pasko nga lang, so yun, welcome na welcome. More than welcome, kasi sino ba naman ang hindi welcome ang isang Alden Richards? Na kahit nga siguro na talito yung kahit na mga hindi ganong close sa kanya ay sobrang mahal na mahal siya. How much more yung magiging soon to be mother-in-law or father-in-law father-in-law niya mga kasembreros, at saka yung mga kapatid no ni Ma'am Catherine mga kaso, sobrang mahal na mahal siya. And even the glam team, kung pa yung lahat ng close at mahal ni Ma'am Catherine or close kay Ma'am Catherine, close na rin ni Alden at saka mahal ni Sir Alden mga kasembreros. So di ba yung mga glam teams nga ni Ma'am Catherine, minsan binibigyan niya ng mga flowers kapag nag-birthday, mga kasembreros. So nakita natin na hindi lang more, kung pa yung pamilya ni Ma'am Catherine mga kasembreros ay mapatanggap na tanggap. Pero yun lang, no, wala tayong confirmation na dumalaw si Alden mismo dun sa Christmas time or sa December 24 na petsa mga kasembreros. But we know for a fact na talagang bisita si Alden kapag nagkakaroon siya ng time mga kasembreros. So sabi dito, ang bawat ngiti at sulyap sa pagtitipong ito ay nagpapakita ng isang malalim na koneksyon na hindi na may kakaila. Huwag palampasin ang mga detalye sa likod na masayang gabing ito at tuklasin kung bakit naging usap-usap. So yun siya mga tapos pictures nung na-flash na rin natin mga kasembreros no, sa mga nakaraang vlogs natin. So na-post lang kasi ito ni Mars Typical kahapon, no, one day ago mga kasembreros. So team panatag tayo mga kasembreros. So dito talagang busy lang talaga ngayon sila sa kanilang mga pamilya no, bilang holiday season mga kasembreros. And then ito, next item natin, sabi rin dito ng Showbiz List Daily, happier and free. Catherine Bernardo, wala na sa kanyang buhay ang kasintahan ni Kyla Estrada na si Daniel Padilla. So mas masaya at mas naging mas malaya mga kasembreros no, si Ma'am Catherine. Tapos ang picture niya dito na sobrang happy, smiling and joyful mga kasembreros, si Joy nung picture niya doon sa Canada na naka-green sweater or naka-green na panglamig mga kasembreros na suot si attorney. So sobrang saya at sobrang blooming no ni attorney mga kasembreros sa kanyang aura, mas lalo na ngayon na siya po ay talagang mas masaya at alagang-alaga ni Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros. And of course no, as we mentioned earlier, ng kanyang pamilya. And then ito, next item natin, 15 hours ago, beautiful artist Philippines. Sabi niya dito, baka laos naman to. May nag-comment kasi dito, laos na siya kasi kaya itambal siya sa mga bigating lalaki. Umangat lang siya. Mag-solo movie kaya siya para malaman kung talagang sikat siya talaga. Best actress nga siya. Sabi nila, tingnan natin kung totoong magaling siya. Tapos ay ito po ay tinakpan lang yung pangalan nung nag-post mga kasembreros na tao. So tao dito, Negatron no at saka basher ito mga kasembreros. Pero yun nga talagang lang, wala lang silang mai-comment na iba. Talagang hindi talaga tatantanan ang kahit sinong artista ng mga basher kasi may mga opinion silang sarili mga kasembreros. And then ito, 11 hours ago, Luke Andrew vlog, yung tao dito, yung backup dancer, nagkaguluhan sa social media matapos napansin ng ilang netizens ang itsura ng backup dancer ni Catherine at Julia sa naganap na Christmas ID special edition. Maraming fans si Catherine Bernardo agad nagbigay ng kanilang opinion at hindi nakatagal ay binatikos ang backup dancer dahil sa umano'y mas maganda daw ito kumpara sa kanilang idolo. Parang sinasabi dito na hindi matanggap ng fans ni Catherine na mas may maganda or may mas maganda sa kanya. So dito yung bawat babae, artista, kahit na sino man dyan, may kanya-kanya tayong uniqueness, no? So sana maintindihan ito ng mga tao na yes, of course, may mas maganda pa kay Catherine. Hindi siya yung pinakamaganda sa lahat mga kasunod comes to mukha, kasi meron naman talaga no, hindi natin ikakaila yun mga kasembreros, pero sana ay gawin na lang positive at healthy competition no, hindi yung talagang nang aaway tayo
para lang for the sake of fandoms mga kasembreros. So kahit ako, no, hindi ako magkakaroon ng doubt na may mas maganda kay Ma'am Catherine. So and yun nga, no, ang bawat artista, ang bawat tao ay merong sariling kagwapuhan, may sariling kagandahan. So hindi lang wag lang ikumpara kasi at saka mga away talaga tayo. Mga kasembreros na for the sake of ayaw mo lang tanggapin na gano'n ang katotohanan mga kasembreros. So, wag naman gano'n kasi sa mundong ito ay marami ng negatrons mga kasembreros. Kung papatulan pa natin at saka yung mga tao ay talaga mag-aaway-aaway. So, instead of spreading love and kindness, na yun naman talagang gusto ng Kathden. Si Ma'am Catherine gusto niya ng kindness, ng love, no? Lalo Sir Alden, meron nga silang campaign na quick kindness, di ba? So, talagang yun na lang yung gawin natin mga kasembreros. And I, of course, ng Panginoon na tayo po ay nang aaway talaga. And then ito, one day ago, just for Kathniel, pero ito ay nakaka-touch din, no? Sana pala ay tinabi ko ito mga kasembreros kanina sa yung pag-post natin kay Daddy Bay at saka kay Raisa. Kasi ito ay post, no? Doon sa may picture nga ni Ma'am Catherine na kung saan ay kasama niya si Papa Ted, no? Na naka-red, tapos si attorney naman ay naka-dark green mga kasembreros na sobrang makapapa, no? Papa's girls na Papa's girl from Papa and Papa's girl Catherine Bernardo. So Merry Christmas, no, sa bawat isa mga kasembreros na kung saan ay ito po yung naging dahilan kung bakit may Catherine Bernardo at saka of course si Mami Min mga kasembreros. So talagang sobrang touching. So nakita natin yung alam niyo yung family orientedness ng Kathden. Talagang talagang manifesting at saka parang nakita mo talaga sa kanila mga kasembreros na yung pagiging family-oriented nila. Kasi nga si Alden, ganun din, no? Si Kath, ganun din. So talaga nakita natin yung pattern nila na they have the same core values. Meron silang may malapit na connection at saka bonding talaga sa family. Kasi nga, yun yung tinitibok ng puso nila. They're family-oriented mga kasembreros. So, isa rin yun sa napagkakasunduan talaga ng Kathden na common denominator nila mga kasembreros, no? Na kung saan ay pareho silang mapagmahal sa pamilya. Alright, so yan lang actually sa ating Kathden items, no? Team Panatag tayo. Tatry kong i-play itong kay Tito Boy Abunda para malaman ninyo na bibisita talaga si Alden sa Bernardo sa mga kasembreros kapag siya po ay nagkakaroon ng time or bakante. So yun po. And then, pakinggan natin ang napakagandang salita ng Panginoon afterwards mga kasembreros, ha. Still, no, ay isang pinagpalang Pasko, isang Christ-centered na Pasko at saka advanced Happy New Year na mga kasembreros. So pakinggan po natin ang mga ito. Meet ko na rin po yung family. Sobrang formal yung pamamanikan. Sorry. Formal ka bang ipinakilala sa pamilya? Nakakapunta po ako sa bahay nila. Gaano ka nila? Pag kaya po ng oras. At para po sa ating word of God ay sobrang ganda nito mga kasembreros, ha. Ang title po natin ay Ibunyag sa Liwanag. Ephesians chapter 5 verses 11 through 13. And have no fellowship with unfruitful works of darkness, but rather expose them, for it is shameful even to speak of those things which are done by them in secret. But all things that are exposed are made manifest by the light, for whatever makes manifest is light. So napakaganda mga kasembreros. Ito po ay yung pagbubunyag, no, or ang pagre-reveal mga kasembreros or pag-i-expose ng gawa ng kaaway. Ang kaibigan mo, for example, kunyari may ginagawa siyang kababalaghan or secret agenda mga kasembreros na alam mong ikakapahamak niya kapag nagpatuloy siya mga kasembreros. Kunwari may mga times na may secret affair pala sila ng jowa na may jowa na. Tapos kunwari nagbibisyo siya tapos hindi alam na magulang niya. Or nagbo-boyfriend, girlfriend na siya tapos hindi alam na magulang niya. Tapos yung mga anything, nagnanakaw siya for example na hindi alam ng ganito, ganyan. So, yung alam mo na ikakapahamak ba ng kaibigan mo mga kasembreros. So, anong ginagawa natin bilang tunay na kaibigan? Well, ang tunay na kaibigan, hindi yan ito-tolerate, no? Sasabihin na sasawayin niya ito, no, itigil mo na yan kasi baka mahuli ka, no? Pag nahuli ka,
ay talagang makukulong ka or kunwari ay pagagalitan ka ng taong involved, no? At biktima doon sa kanyang ginagawang kababalaghan or kasamaan, mga kasembreros. So ganun ba, no? And yung kasamaan as a whole, mga kasembreros, ay ito po ay kumbaga gawain or agenda, number one agenda ni Satanas, mga kasembreros, because that's who he is, no? He is the father of lies, the father of deceptions, the father of bad things and bad activities, mga kasembreros, because his name is Satan, his name is evil, his name is demon, mga kasembreros, and that's who he is. So his name speaks for his agenda in his works, mga kasembreros, no? Kadiliman and then kasamaan, mga kasembreros. So tayo po bilang mga manampalataya, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga anak ng makapangyarihang Panginoon natin, may role po tayo na ginagampanan na expose, mga kasembreros, at ibunyag itong mga gawa ng Diablo, mga kasembreros, because kung alam natin na masama tapos hindi natin kumaga pa kinurek, no? May tendency na kumapa sa atin din po babalik yun, mga kasembreros. Kunwari damay ka pala dun sa pagnanakaw ng kaibigan mo, tapos nahuli siya, so idadamay ka niya, so pareho kayo makukulong. Kunwari may basta mga secret agenda, alam na natin yung mga kasamaan, mga kasembreros, no? Hindi na natin sila pwede maisa-isa, pero alam na natin yun, mga kasembreros. So meron tayong responsibility, no? Bilang anak, bilang asawa, bilang kapatid, bilang kaibigan, meron tayong responsibility na ibunyag, no? Or ihayag, mga kasembreros, i-reveal sa liwanag, i-reveal yung totoo, no? Ito yung pag-confess. For example, especially kapag sa Panginoon, mga kasembreros, alam naman ng Panginoon yung ating ginagawa. But sa ating mga panalangin, sa prayer time natin, ibunyag natin na, Lord, nagkasala ako, ganitong ginawa ko. Kasi kapag kay Lord ka magsumbong, hindi po niya itichismis. Hindi katulad sa ating mga kaibigan minsan na tayo po ay ginagawang minamarites tayo, mga kasembreros, no? At saka pinagsasabi sa iba yung ating mga hidden agenda, yung mga kasalanan, mga kasembreros, which is ayaw nating malaman. Yung sekreto ba na ayaw nating malaman ng iba ay chinichismis, no? Kahit ng ating mga best friend, mga kasembreros. So kay Lord lamang tayo pag nagsumbong, hindi tayo chinichismis. Bagkos ay nakikinig siya, at may pagmamahal, no? May pag-ibig, of course, sa atin, mga kasembreros. So ibunyag natin ito yung isa sa mga commandments ng Panginoon natin, mga kasembreros, na minsan hindi na mapapansin, no, ng tao, kasi nga kapag sarado yung kanilang isipan at saka nakakapag-benefit sila. For example, ito talaga public display talaga ito ng damay-damay na mga pagnanakaw, mga kasembreros, at kasamaan. Yung sa flood control projects, no, or flood control scandal, mga kasembreros, kung saan ay damay-damay, no, yung mga kongresista, ang dami na mga pangalan na lumabas, mga kasembreros. Hindi lang si Martin Romualdez, hindi lang si PBBM, hindi lang si Zaldico, maraming mga contractors, no, maliban of course kina Sara Diskaya, and then yung mga DPWH secretaries, na hindi lamang sila, may mga congressmen, no, may mga kongresista pa, at saka mga politicians, mga senators na involved, mga kasembreros, na ilang ulit na na-mention. And yet, no, parang walang si Congressman Leviste, si Kiko Barzaga. So yung dalawang ito lang parang talagang matapang na nagbubunyag, mga kasembreros, na nakita natin na kasi wala silang hindi sila sangkot doon sa mga issues, kung kaya sila lang yung may lakas loob na parang dito na nagsasalita na ito binubunyag nila na isa-isa. May mga halos pala 95% ng mga congressmen ay involved, at saka kasi damay-damay sila, no? Ito yung sasabi natin na pag tinolerate nila yung mali, tapos nakinabang din sila dun sa mga pagnanakaw, so parang tahimik sila, no? Parang nakatikom yung kanilang bibig because madadamay sila, mga kasembreros. So kasi in the first place, itong si Congressman Leviste, no, grabe, talagang hindi naman ako nagpo-promote dito, nakita ko lang yung kanyang katapangan ba, kagaya ni Kiko Barzaga, na grabe, mga Gen Z ito, ng mga bata, nasa 30s pa sila. Si Kiko Barzaga nasa 20, 27, 28. Pero grabe yung kanilang tapang, no, sa pagbunyag ng mga kongresista, na may mga insertions din pala sila, may mga siningit sila doon ng mga projects, tapos mga ghost pala, tapos kinat nila yung budget, tapos ninakaw yung iba.
So grabe no, ito yung sasabi natin na kailangang ibunyag sa liwanag. And sad to say, para ngayon ay tikom yung bibig ng mga ibang congressmen kasi nga madadamay sila, madadawit sila because they tolerated in the first place yung mga dito yung pagnanakaw kasi sila mismo ay nakinabang din no. Parang mga buwaya na pinagpiyastahan ang pera ng taong bayan, mga kasembreros no, nakakangalit lang minsan. So yung mga iba talaga ay medyo hindi feel gaano ang Pasko because of the flood control issue, mga kasembreros. Pero yun no, going back sa ating topic no, yun talaga kailangan ibunyag mga kasi kapag hindi natin binunyag in the first place, kapag lumala no, kapag lumala mga kasembreros kagaya ng nangyari sa ating gobyerno, ay mas lalong naging malaki yung damage, mga kasembreros no. Ang dami ng buhay ang nawala no. Yung mga DPWH secretaries natin no, talagang parang marami nang nagbuwis ng buhay, mga kasembreros, dahil nandito sa flood control issue na ito na ninakaw ang pera ng taong bayan. So kung kaya it's really important sa ating families na hindi lang kumbaga pa ang anak natin, lalong-lalo na disiplinahin natin sila no habang bata pa, kasi kapag naging matanda na yan ay matigas na po yan, mga kasembreros, na parang isang kawayan na kapag malaki na hindi na pwedeng or hindi na siya matigas na kung baluktutin, mga kasembreros. So dito, expose natin yung kasamaan. And yun nga, no, na-mention natin at saka na-topic na rin natin yung Halloween. It's a form of demonic celebration, mga kasembreros, na kailangang ibunyag or i-reveal natin na ito po ay gawa ng diablo at hindi po gawa ng ilaw or ng liwanag, mga kasembreros, which is the Lord Jesus Christ. Imagine a dark room filled with hidden objects. You can't see them clearly until the light is turned on. This verse highlights the power of light, which represents truth and goodness in illuminating and revealing evil deeds. In the same way, when we shine the light of awareness and righteousness on wrongdoing, it becomes clear and cannot hide in the shadows anymore. The verse calls us to behold or to be bold and courageous in confronting evil, to bring it to light and hold it accountable. So parang ganun ba? Yung accountable kasi na-mention na naman dito. So, yung ating mga government leaders dapat maging accountable sila. Kapag ginawa nila, panagutan nila, no? So, ganun, mga kasembreros. It reminds us that by exposing and rejecting evil deeds, we are cutting off the power they have over us and preventing them from spreading further. Truth and righteousness prevent evil from thriving, just as the light prevents darkness from existing. Napakaganda, no? Ang kagaya daw ng katotohanan, pag ang katotohanan at ang katwiran or ang katarungan mangiral, mapiprevent yung evil no from spreading. Parang kumaga pa yung isang halaman, kapag meron silang mga peste or mga kumakain dito, kailang esprehan no or lalagyan ng medisina para po sila ay mamatay no, hindi na sila kumalat. Parang virus ba no? Kailangan mamatay sila para po hindi na po makapanakit no or makahawa sa iba, mga kasembreros. So ganun din po ang diablo, kasi nga kagaya ng nangyari na explain natin kanina, damay-damay kapag hindi nila expose agad yung mga evil deeds sa Kongreso. So kung kaya kumalat ng kumalat at ngayon ay parang bulag at bingi no ang karamihan sa kanila, mga kasembreros. So kagaya sa atin no, kagaya na-mention ko rin kanina, kapag ang bata hindi na disiplina na maayos, na bata pa, na maliit pa, pwede mo pang paluin no, ay pag lumaki yan, naging sakit sa ulo ng magulang at naging sakit sa ulo ng community, mga kasembreros. So parang ganun din po ang ibig sabihin dito ng Panginoon na anything na hindi mo pinigilan in the first place, especially mga bata talaga no, kapag sila po ay naging malaki na, tapos saka mo lang disiplina, hindi mo na mapapalo. Pag pinalo ka, baka ikaw pa yung suntukin kasi nga malaki na sila. So delikado na po yun, mga kasembreros. So next time you can come across something that doesn't feel right, remember the power of light within you to reveal and reject evil. So yun na, kapag naka-encounter tayo next time ng mga parang sabi mo may mali, parang something may mali dito, so something may hindi tama, may wrongdoings na ginagawa ang anak mo, asawa, kapatid or kaibigan, kailangang sawayin at kailangang pigilan ng mga kasembreros, so that kasi parang benefit din po natin yon, mga kasembreros, kapag pinigilan natin yung paggawa ng masama or yung gumagawa ng masama, mga kasembreros. So nasa lang yun kapag parang it's your own choice and accountability
na sasawayin ko ba o hindi, sasawayin ko ba o hindi. So ganun siya mga kasambreros. Stand up for what is good and just, and do not let darkness overshadow your path. Embrace the light and let it guide you in making a positive difference in the world. So yun siya mga kasambreros, no? Stand up for what is good and just, even nobody did not, nobody do not, and nobody will not do it mga kasambreros. So kasi ano yun may mga tao na parang markabahala na lang, no? Parang hinahayaan na nila. Pero hindi yung tama mga kasambreros, kasi damay-damay na yan, no? Imagine natin yung mga dapat mga budget sa flood control projects ay ginamit at saka ninakaw ng sa imbis na mapakinabangan ng mga future generation, ng mga tao sa lugar na ito, sa mabahain sa Metro Manila, no? Ay naging pinakinabangan ng mga sakim at saka magnanakaw sa pera ng bayan mga kasambreros. So grabing epekto, no? Maraming buhay ang nawala. And so na dapat ay na-prevent in the first place kung tama yung paggamit ng pera sa flood control projects mga kasambreros. So yun po, no. Sa ating final thought, expose natin. So yun po yung first time right. Kung alam natin na mali na siya sa una, huwag na natin ipagpatuloy. Kasi kapag nagpatuloy tayo, baka sa atin din po ang bagsak at saka tayo rin po ang mawawalan sa huli mga kasambreros. Alright, so yun lang po sa ating Word of God ha. Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa at spirito ng pagbunyag sa liwanag ng mga kasamaan at kademonyohan ni Satanas mga kasambreros through evil deeds sa mga tao na kakilala at close sa atin, and maging tayo mismo sa ating sarili. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po. I love you all.